Dito! Iho, ako nga pala si Colonel Jane Domingo. Maaari mo na lang ako tawaging Ate Jane. Ilan taong ka na? 16 po. Nakakaintindi ka naman ng Filipino, no? Dinala ka nga pala dito ni na Mrs. Hilda at ni Aling Carmina sa kadahilanang nahuli ka daw nila di umano na kinuha ang wallet ni Mrs. Hilda. Nais kong ipaunawa sa'yo na may karapatan kang tumahimik sa pagkakataong ito. Maaari kang kumuha ng sarili mong abogado, pero kung hindi mo naman kaya, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado na maaaring magtanggol sa'yo. At kung ano man ang sabihin mo sa pagkakataong ito, nais kong malaman mo na maaaring gamitin ito laban sa'yo. Naunawaan mo ba yon? Iho, anong pangalan mo? B-boy. B-boy. B-boy... Maghirang. B-boy maghirang po. B-boy maghirang. Saan ka nakatira? Sa Eskinita po. Sa Eskinita 13. Opo. Ang mga magulang mo, anong pangalan nila? Nasaan sila? Wala na po si nanay. Si tatay na lang po. Anong pangalan ng tatay mo? Will. Willie Maghirang. B-boy, ipapatawag namin ang tatay mo, ha? Para may makasama ka dito sa istasyon na to. PO1 Hermosa, please proceed. Pakitawagan na rin si Attorney Jessie Viloria para mula sa PAW. At ako nang bahala sa LSWDO. Yes, ma'am. Nasa po ba dito yung bahay ni Willie Maghirang? Dito lang po yun, oh. Maraming salamat to. Tao po. Tao po. Ano po yun? Magandang araw. PO1 Hermosa po pala. Kayo po ba si Willie Maghirang? Ako nga po. Nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na nasa tanggapan po namin si B-Boy. Si B-Boy? Ang anak ko po? Bakit po? Di mo ni nakita po siyang kinuha yung wallet ng Ali doon sa karinderya dyan sa kabilang kanto. Mangyari na lang po na sumama po kayo sa amin sa tanggapan at masamahan ninyo ang inyong anak. Pero minor de edad po ang anak ko. Opo, kung makakapagdala po kayo ng ID o birth certificate niya para patibayan ng kanyang edad. Mas maganda na rin po na makapagdala po kayo ng sarili niyong abogado at papuntahin niyo na rin din po siya sa tanggapan ng pulis. Sige po, sandali na po. Tara po. Tara no. Dok, mauna na po ako sa loob. Sige po. Gandang umaga po. Magandang umaga po. Morning po. Nung nalaglag po yung kutsara at pupulutin ko na doon ko na po nakita yung batang tumatakbo papalapit sa akin. At kitang-kita ko nung kunin niya yung wallet sa bag ko. Pero bago niya po ito may takbo ng tuluyan mabuti na lang po hawakan ko siya sa braso. Bago pa nga mangyari yun napansin ko na po yung batang yun sa tapat ng karinderya. Palinga-linga, hindi ko nga po inaakalang magnanakaw yun dahil maayos naman po yung itsura niya. At mabuti na lamang po may tumulong sa amin na madala dito ang batang yan. Natakot din po kami at baka may kasama yung iba. Kaya kaagad din po namin yung dinala rito. Maigit malapit lamang po yan sa amin. Yes po, Miss Dizon. Nandito na po yung bata sa istasyon. Pinatawag na rin po namin ang magulang ng bata. Sige po. Hintayin po namin kayo.
Magandang araw po. Magandang araw ho. Kayo po ba ang tatay po ni B-Boy? Ako nga po. Nasa po anak ko? Nasa loob po siya. Nabanggit din po ni Mang Willie na wala po siyang kakayahan na kumuha ng abogado. Ganun ho ba? Naku, wag po kayong mag-alala. Tamang-tama, tatawag naman po talaga kami sa Public Attorney's Office para po kumuha po ng abogado na makakatulong po sa inyo. Kailangan po yun para po masiguro na nauunawaan nyo po ang legal na aspeto na pag-uusapan po natin ngayon. At upang mabigyan na rin po kayo ng karampatang payo at gabay at representasyon. Tumawag na rin po ako sa LSWDO. Paparating na po yung representative po nila. At kailangan po kasi na naririto po sila, maging ang abogado, bago po natin kausapin si B-Boy, tungkol po dun sa reklamo laban po sa kanya. Tatawagan ko na rin po ang City Health Office. Salamat, PO1 Hermosa. Mang Willie, sige po, dito po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Colonel Jane Domingo mula po sa Women and Children Protection Division. Kasama po natin ngayon si Miss Lisa Dizon. Mula po siya sa Local Social Welfare and Development Office. Gayon din naman po si Attorney Jessie Villoria mula po sa Public Attorney's Office. Gayon din naman po si Dr. Leon Del Mundo mula po sa City Health Office. At ang kasama naman po ngayon ni B-Boy ay ang kanyang ama na si Ginoong Willie Maghirang. May ilang katanungan lang po ako para kay B-Boy. B-Boy, ilang taong ka na? 16 po. 16. Tatay Willie, tama po ba na 16 pa lang po si B-Boy? Opo. Ito po yung birth certificate. Malinaw po na ipinanganak po si B-Boy noong September 29, 1999. Tatay Willie, saan po kayo nakatira? Sa Esquinita Resyo po. At ang asawa niyo po? Hiwalay na po kami. Si B-Boy at ang bunsong kapatid na po niya ang kasama ko. Matagal na po ba kayo sa Esquinita 13? Magtatatlong taon na rin po. At dahil malinaw naman po na 16 pa lang po si B-Boy, ay ita-turn over na po namin siya sa LSWDO para po makausap po siya ng LGU social worker. Alam mo ba, B-Boy, na mali ang ginawa mo? Kung maulit nga lang po yung panahon na yun, hindi ko na po ulitin eh. Nagsisisi na po ako sa mga nangyari. Alam mo ba na may kasalanan ka talaga at mali ang nagawa mo? Alam ko naman kung mali yung ginawa ko, pero kailangan lang po namin ng pera nung araw na yun para sa kapatid ko eh. Really? Ay, B-Boy? Pino tayo? Dumating na po yung report na pinadala ni Miss Dizon mula sa LSWDO. Maraming salamat, PO1 Hermosa. Good morning. Magandang umaga, Kapitana. Pinapaabot ni Colonel Domingo. Naitawag na raw po ito sa inyo. Oo, sige. Salamat, Kagawad Angelo. May tao na ba dun sa LSWDO? Meron na po. Nandun na si Miss Dizon? Ando na po. Sige, magpapatawag ako ng meeting sa kanya. Lumabas po sa ginawa kong assessment na alam po ni B-Boy kung ano po yung mali sa kanyang nagawa. At yung ginawa naman po niyang pagkuha ng wallet ay wala naman pong kaparusahan na tataas po sa 6 na taong pagkakakulong. At ayon po sa batas, specifically po yung Republic Act 9344, maaari po natin gawin ng diversion sa level ng barangay. Tama, Miss Dizon. Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ayon nga dito sa police report, si B-Boy ay isang menor de edad at 16 lang. Yung ama at kapatid lang ang kasama niya sa bahay. Tama po.
Sige, bilang punong barangay ay aasikasuhin ko na ito kasama ng Barangay Council for the Protection of Children para maisagawa na rin ang diversion proceedings sa katarungang pambarangay. Willie, maraming salamat sa pagpayag mo yung dumaan sa diversion po si Biboy. Para po sa ikabubuti ng lahat, kagawad, kapitana. Ang hangat ko lang naman po ay mapabuti ang lagay ng anak ko. Biboy, salamat sa iyo at pumayag kang dumaan sa proseso ng diversion. Wala kang dapat ipag-alala. Okay po. Paano? Mauna na kami. Sige po, kagawad. Maraming Kapitana, salamat. ingat po kayo. Mauna na kami, Mang Willie. Sige po. Eh kung yun po ang Thank you. magandang paraan para maging maayos ang lahat, eh pumapayag po kapitana. Wala po ng problema sa akin. Kung ganun, hihintayin ko na lamang po kayo sa barangay hall sa oras at araw na napag-usapan natin. Sige po, makakaasa po kayo sa akin. Maraming salamat po kapitana. Kagawad. Maraming salamat din sa inyo sa pag-unawa ninyo. Sarap ng kape ninyo. Yun naman para mapag-usapan ang kinabukasan ng bata. Maaayos din ito. Oh, magkita na lang tayo sa barangay Opo, darating po ako, kapitana. Ingat po kayo, ha. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po si Kapitana Bambi Tibora. Bilang punong barangay, ako po ang in charge na pamunuan ang ating diversion committee. Ito po ang siyang tumutugon sa mga kasong tungkol sa tinatawag na Child in Conflict with the Law or CICL. Yung po mga bata na pinaghinalaan, inaakusahan, o napatunayan lumabag sa batas. Bilang pinuno po ng diversion committee, ako na rin po ang inyong facilitator sa gagawin natin diversion proceedings. Ang diversion ay proseso na inilutos ng RA 9344 na ipatupad kung ang naakusahang gumawa ng krimen na may katapat na parusa na hindi lalagpas sa 6 na taong pagkabilang ay isang bata na ang edad ay hindi lalagpas sa 15 taong gulang at hindi rin matataas sa 18 taong gulang. Sa pamamagitan ng proseso ng diversion, inaalam natin at pinagkakasundoan kung anong maaring maging responsibilidad ng batang naakusahan o na hindi na kailangang isang paagad ang kaso sa korte. Sa prosesong ito, magkakaroon ng diversion contract na kailangang ipatupad, i-monitor, at gawin ni Biboy. Kung hindi magiging matagumpay at hindi susundin o gagawin ni Biboy ang mga pagkakasunduan natin na diversion programs, maglalabas ang diversion committee ng sertifikasyon na ito ay hindi naging matagumpay. Maaring maging kasunod nito ang pagsasampa ng formal na kaso sa korte. Para simulan ang ating pag-uusap, ipakikilala ko muna ang mga taong narito. Sa kanan, ito po si Biboy, kasamang kanyang ama na si Mang Willie. Sa aking kaliwa po naman, si Mrs. Hilda Santiago. Katabi po niya si Mrs. Carmina de la Cruz na may-ari po ng karinderya kung saan naganap po yung insidente. Siyempre, kasama ko po sa diversion committee si Nakagawad Angelo, si Mr. Marlon Ginto ng ating BCPC or Barangay Council for the Protection of Children. Nariyan din po si Father David mula sa ating simbahan, si Mang Jose na pinuno ng ating tanod, si Ma'am Ruby Mendoza, representative natin mula sa school, si Attorney Jessie Biloria mula sa PAW, at si Miss Lisa Dizon, ang ating social worker mula sa Local Social Welfare and Development Office. Siya po ang siyang nagpayo na dumaan tayo sa diversion proceeding. Ayon na rin sa naunang investigasyon na ginawa ng ating pulisya. Narito po siya para gabayan tayo sa gagawin nating pag-uusap ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat sa pagharap ninyo ngayon.
Ayon po sa salaysay na nakuha natin sa report, nahuli po ni Aling Hilda, si B-Boy, na kinukuha ang kanyang wallet sa loob ng bag niya habang kumakain siya sa karinderya ni Aling Carmina. Tama po ba? Opo, yun nga po yung nangyari. Muntik ng matanga yung perang pinaghirapan ko. Ganun po ba? Bilang facilitator, tutulungan ko po kayong linawin ang mga impormasyon na nangyari para po makarating tayo sa isang maayos na kasunduan. Yung pong okay sa lahat. Yung pong tanggap nating lahat. Opo, malinaw po. Kung gayon, simulan na po natin. B-Boy, maaari mo bang ikwento kung anong nangyari nung araw na yon sa karinderya ni Aling Carmina? Sige na, sabihin mo yung totoo. Kasi po, kailangan po namin ng pera para sa kapatid ko. Narinig ko po kasi si tatay kausap sa telepono si nanay. Nagtatalo po sila. Kailangan daw po ipagamot si Alexa, kung hindi, kamamatay niya raw po. Pag di siya nadala sa ospital agad-agad, wala rin daw pong magawa si nanay kasi wala rin daw po siyang pera. Wala na po kung ibang maisip na paraan. Kinuha ko po agad yung wallet kasi akala ko walang nakatingin. Ano ba ang naiisip mo ng mga panahon na yon? Kailangan po namin ng pera. Kailangan po namin ipagamot yung kapatid ko. Ano ba ang naiisip mo ng mga panahon na yon? Na pag di po namin napagamot yung kapatid ko, mamamatay po siya. Kailangan po namin ng pera. Tumigil na po ako nung 1 taon pa. Si tatay po, may extra lang, pamamasada. Wala na rin po kaming nanay. Niwan na po kami. Di ko po kaya, pati yung kapatid ko mawala pa. Ano naman ang naisip mo pagkatapos ng insidente? Natakot po ako na baka ipakulong nila ako. Natakot din po ako na pagagalitan ako ni tatay. Dagdag pa po ako sa problema niya. Sa tingin mo, paano naapektuhan ng mga magulang mo dahil sa nangyari? Nagalit po. Nagalit po si tatay. Nakakahiya po yung ginawa ko. Alam ko, nasaktan ko siya. Salamat, B-Boy. Napakinggan po natin ang panig ni B-Boy. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang panig ni Mrs. Santiago. Mrs., maaari mo bang ikwento ang nangyari sa insidente niyo? Katatapos ko lang pong kumain noon sa karinderya ni Aling Carmina. Galing po kasi ako sa paniningil. Nung papatayo na po ako, nalaglag po yung kubyertos. Pupulutin ko na to nang maramdaman ko may dumampot sa bag ko at nakuha agad yung wallet ko. Ang bilis po ng pangyayari. Mabuti na lang at nahawakan ko siya kaagad. Ano ang pinakamahirap sa'yo sa insidenteng naganap? Naku, yung takot po. Kasi po, napapanood ko sa TV na may mga nang-hold up na nananakit ba. Paano po kung saktan ako? At saka paano po kung tuluyang natangay niya ang pera? Naku po, Kapitana, malaklaki po ang babayaran ko nito sa opisina. Ano ang naging reaksyon ng pamilya mo at ng kaibigan mo sa nangyaring ito sa'yo? Ay naku, galit po ang asawa ko. Yung mga anak ko, natakot. Pahuli nga daw po ang batang to at ipakulong para di na maulit. Salamat, Mrs. Santiago. Sa punto pong ito ay nais ko naman pumarinig ang panig ni Aling Carmina. Bilang saksi po sa pangyayari, marahil ay naabala kayo dahil po sa naganap sa inyong karinderya. Ano po ang naiisip nyo sa mga nangyari na ito? Ang sa akin po ay talagang malaking abala ang nangyari. Siyempre, maaaring matakot ang aking mga customer dahil ang insidente ay nangyari sa aking karinderya. Baka po hindi na po sila pumunta at tuluyan na pong matakot. Ano po ang naramdaman nyo dun sa nangyari na yun? Galit po at takot. Pag-aalala ko na rin po dito sa bata. Ano sa palagay nyo ang pinakamahirap sa nangyaring insidente? Ayun pong iwan sandali ang karinderya at sumama po sa pulisya. Mahirap na rin pong ibalik ang kaayusan dito sa karinderya.
yung mga tao po ay nawala na po ang panatag ng loob. Pero sinabi na rin naman po namin na inaayos na po namin itong insidente. Mahirap na rin po doon po nangyari ang insidente kay Aling Hilda po. At hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit sa dinami-dami po ng lugar ay doon po sa aking karinderya. Ano sa palagay niyo ang mahalagang issue rito? Yun pong bigyan ng katarungan si Aling Hilda. Pero sa akin din pong pag-intindi ay bigyan po o maisaayos po ang buhay nitong si B-Boy. Dahil hindi naman po pala talaga siya magnanakaw. Pero kailangan din po nating ipaalala sa kanya na hindi po tama ang kanyang ginawa. Salamat po, Aling Carmina. Ngayon naman po ay gusto kong malaman ang saloobin ni Mang Billy. Alam ko po na mahirap ito para sa inyo. Ano po ang inyong naisip sa nangyaring insidente? Talaga pong napakahirap at napakasakit na humantong sa ganito lahat. Hindi naman po ako nagagalit sa anak ko dahil sa nagawa niya. Nagagalit po ako sa sarili ko. Kami po may kasalanan kung bakit niya ito nagawa. Naiintindihan ko po. Ano naman po ang naging reaksyon niyo nung nalaman niyo yung nangyari? Siyempre po, nagulat. Nahiya. Nagalit din po. Sino ba naman ang mga matutuwa pag ginawa ng anak mo yun? Pero hindi naman po gano'n ang anak ko eh. Hindi niya po gawain yun. Sa katunayan, siya pa po ang katukatulong ko sa pag-aalaga sa bunso niyang kapatid simula na iniwan kami ng nanay nila. Yung gano'n pong unang reaksyon eh, sa una lang po yun. Nung hindi ko pa alam ang tunay na dahilan. Sa palagay niyo po, ano pong issue ang dapat na maayos sa pangyayari ito? Siguro po una, ayusin ko muna ang aming pamilya. Hindi ko na po mapapabalik ang misis ko eh. Pero binubuhay ko naman po marangal ang dalawa kong anak. Nangyari lang po na yung bunso ko eh, may malubhang problema sa dugo. Hindi ko lang po alam kung saan ko ilalapit eh. Nagsusumikap naman po ako pero sadyang sinusubok po ako na nasa taas eh. Di po talaga sapat ang kinikita ko para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng aming pamilya, ng aking mga anak. Dala na rin po ng kahirapan at kakulangan sa edukasyon. Kaya hindi ako makahanap ng maayos na hanap buhay. Siguro po nagkulang din ako sa pangaral, sa oras para turuan ng aking anak. Pangalawa po, gusto ko pong humingi ng tawad sa kanila. Kung wala na po, nais ko pong ulitin ang nabanggit ng bawat isa. Isa nga pong hindi magandang pangyayari ang naganap kung saan involved si B-Boy at si Aling Hilda. Tinangka nga pong kunin ni B-Boy ang wallet ni Aling Hilda, pero napigilan ito dahil sa pagkakahuli ni Aling Hilda. At dahil sa pangyayaring yon ay naabala po ang karinderya ni Aling Carmina. At ayon naman nga po din dito kay B-Boy, nagawa lang niya yon dahil sa kagipitan at dahil na rin sa takot na mawala sa kanya ang kanyang kapatid. Anong masasabi mo, Aling Hilda, sa nangyaring ito? Kapitana, hindi naman po kasi pwedeng ikulong ang minor de edad. Alam ko naman po yun eh. Kung dadali naman po natin siya sa center, wala naman po makakasama tong ama niya. At saka naibalik na naman po yung pera at wallet ko eh. Pero sana hindi na ito maulit-ulit. B-Boy, anong masasabi mo sa sinabi ni Aling Hilda? B-Boy. Una po sa lahat, gusto ko pong humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Nagsisisi po ako sa mga nagawa ko. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako dahil naintindihan niyo po ako. Pangako po, hindi ko na po ulitin. Nagawa ko lang naman po yun kasi gusto akong madala sa ospital si Alexe. Tatanggapin ko po kung ano pong parusang ipapataw niyo sa akin. Sa tingin mo ba, B-Boy, paano ka makakabawi kay Mrs. Santiago at kay Aling Carmina? Wala po kaming pambayad na pera, pero kung pwede po, manilbihan na lang po ako kung pwede kay Miss Santiago, kung pwede po akong makatulong sa bahay o sa trabaho. Pero wag lang po talagang pera. Hindi po talaga namin kaya eh.
Mrs. Santiago, sa palagay niyo po, paano makakabawi sa inyo si Biboy? Para sa akin po, Kapitana, magandang maibalik sa ayos ang buhay ng bata. Kung pwede po, bumalik siya sa eskwela. Sayang naman po kasi kung tuluyang matitigil sa pag-aaral to. At kung maaari din po, dumaan siya sa seminar sa barangay nang malaman niya kung anong pwedeng gawin ng mga kabataang gaya niya para mapabuti ang kanilang buhay. Para po sa akin, sapat na itong kapalit sa mga nagawa niya sa akin. Ano sa palagay mo, Biboy? Ayos lang po yun. Gusto ko rin po namang makabalik sa pag-aaral Kung gusto niya ng konting mapagkakakitaan, pwede siyang tumulong sa paghuhugas sa karinderya at sa pagsisilbi sa customers. Anong tingin mo, Biboy, sa suhestyon ni Aling Carmina? Okay lang po. Sa ganung paraan po makakuha kami ng pang-araw-araw namin kahit papaano. Madadalhan ko pa po si Miss Santiago ng ulam sa pang-araw-araw. Mrs. Santiago? Ayos lang po yun sa akin, pero hindi naman kailangan araw-araw. Siguro kahit minsan sa isang linggo, sa loob ng isang buwan, okay na po yun sa akin. May iba pa ba kayong mungkahi? Kapitana, yung seminar ho na sinasabi ni Miss Santiago ay maaaring po rin sa amin ni B-Boy. Tuwing linggo po yun, kasama ang youth ministry. Maaari niyang matapos sa loob ng isang buwan, 4 na linggo po siyang a-attend. Yung tungkol po sa pag-aaral ni Biboy, pwede po siya sumama sa ALS o yung Alternative Learning System. May bago pong programang bubuksan. 3 buwan po yan kada Sabado sa school. Mang Willie, ano po masasabi niyo sa naging suggestion para sa programa kay Biboy? Wala namang problema sa akin. Alam ko kung para sa kabubuti ng anak ko yun. Iisa-isahin ko lang po. Sa tingin po ni Mrs. Santiago ay makakabawi lamang si Biboy kung siya ay mag-aaral at a-attend ng seminar. Sa tulong nga po ni Father David at ni Ma'am Mendoza ay maisasagawa natin ito. At si Aling Carmina naman ay nag-alok kay Biboy na makapagtrabaho sa kanyang karinderya para meron naman siyang kitain kahit konti. At sa loob ng 1 buwan, minsan 1 linggo, ay magdadala si Biboy ng ulam kila Mrs. Santiago. Sang-ayon naman po sa suhestyong ito, si Mang Willie at si Biboy. May nais po ba kayong sabihin? Kapitana, paano ko naman po masisiguro ang ginagawa ni Biboy itong pinag-uusapan nating programa para sa kanya? Kami po sa LSWDO, katulong po ang barangay at ang BCTC, ang siyang magmomonitor ng mga pinagkasundoang programa na kailangan magawa ni Biboy. Ay sige po, lagi po akong makikibalita sa inyo at dadalaw na rin po ako sa school at simbahan para po masubaybayan yung mga gawain ni Biboy. Ako po mismo ay tutulungan si B-Boy para matupad ang kanyang mga kailangan gawin. Kung ganun po, okay na po sa 2 kampo ang programang inilatag para kay Biboy. Ayos na po yun, Kapitana. O Biboy, mag-aral kang mabuti ha at huwag ka nang uulit pa. Opo. Pasensya na po uli. Sige po, ganito po ang gagawin natin. Nakadokumento po ang ating mga napag-usapan at ito po ay ating laman. Isusulat po namin ito at pipirmahan ng bawat isa para po malinaw sa ating lahat ang napagkasunduan. Kami naman po dito sa barangay ay magsasagawa ng pagbisita sa inyong mga tahanan at sa paaralan at sa simbahan. Gayon din sa karinderya upang mamonitor namin kung natutupad ang kasunduan at kung nagkaroon pa ng pagbabago. Lalo na at sa inyong tahanan, Mang Willie. Sige po. Maraming salamat po. At bago po natin tuluyang tapusin ang pag-uusap na ito, meron pa ho ba kayong gustong sabihin? Wala po. Kung ganoon, salamat po muli sa inyong tulong sa pagsasaayos ng isyong ito. Binabati ko kayong lahat para sa isang matiwasay na pag-uusap. May kaunti po kaming meriendang inihanda. Tara po, pagsaluhan natin.
Binabati kita, B-Boy. Napagtagumpayan mo ang inihaing programa para sa'yo. Nawa ay marami kang natutunan sa karanasang ito. Sige, umuwi ka na at harapin mo ang mas magandang bukas. Maging produktibo kang bahagi ng ating pamayanan.